Bumuga ng hangin si Miguel. Baka pwede mong ibigay sa akin ang calling card mo. Kailangan ko ng kaunting panahon para pag-isipan to. Binigla mo ko. Tatawagan kita kapag nahimasmasan ako sa shock na to. Umisi si Amanda na tila nakakaloko. Kinuha ang isang business card mula sa bag at inaabot sa kausap. Huwag mong tagalan ng pag-iisip, Miguel. Dahil hindi ako sanay maghintay ng matagal. May babala sa tono ni Amanda. Pagkatapos ay tumalikod na ito para umalis. Mayabang. Pabulong na anas ni Miguel. Tumigil sa paglalakad si Amanda at lumingon. Ang pangalan ko ay Amanda. Kailangan tandaan mo to dahil kapag nakasal tayo, gusto kong tawagin mo ako ng maayos. Nagkakaintindihan ba tayo, honey? Nakalabas na siya ng pintuan pero nakanganga pa rin si Miguel. Ilang sandali nang wala sa loob ng coffee bar si Amanda pero hindi pa tumitinag sa kinatatayuan si Miguel. Niyanig ng babaeng iyon ang kanyang buong pagkatao. Ngayon lamang siya nakatagpo ng ganong babae sa buong buhay niya. Hey, wala na siya. Hinampas ni Lawrence ang likod ng kaibigan. Pwede ka na umupo uli. Sinabayan siya ng mga kaibigan at naupo sila sa isa pang panig ng coffee bar. Hey Ben, Sabi ni Lawrence sa isa sa mga waiter. dalan mo kami dito ng malamig na beer at pulutan. Yes sir. Pare, narinig naming lahat ng pinag-usapan niyo. Sabi nito. My gosh, I can't believe. Ang ano? Asik ni Miguel. Na nabuntis mo yung babae pare ko. Sabi naman ni Raymond. Hindi totoo yun. Gawa-gawa lang ng babaeng yun. She must be crazy. At nag-offer pa ng milyon. Akala mo maibubuga. Nagkatinginan ng tatlong kaharap ni Miguel. Miguel, alam mo ba kung sino yung kausap mo? Tanong ni Lawrence. Isang desperadang babae na nagangarap makapang-asawa ng isang boksingero. My gosh, wala ka palang kamuhang-muhang sa mundo ng kalakal. Sino nga ba talaga yun? Narinig mo na bang tungkol sa Valdez Group of Companies? A business empire that deals with construction and development, real estate, electronics, and some other businesses that I can't keep track of. Paliwanag ni Lawrence. Tila, nabasa ko ng tungkol dito. So, anong kinalaman ng babaeng yun dito? Si Amanda Valdez lamang ang nagmamay-ari ng vast business empire na ito, whose total estimated asset is about 70 billion pesos. Nag-iisang anak si Amanda at tanging heredera. Siya ngayon ang chief executive officer ng nasabing business empire dahil retirado ng mga magulang niya na kasalukuyan nakadala sa States. Maang na napatingin si Miguel sa kausap. You are kidding. Pinaglalaroan yata ninyo ko. Wala kaming nilalaman sa problema niyo until now. Di nga ako makapaniwala na involved sa'yo si Amanda. Ang tinatawag na cold fish or ice princess dahil wala siyang interes sa sino mang lalaki. Tila walang panahon sa pag-ibig. Pero nabuntis mo siya pare. Naiiling na sabi ni Raymond. Bilib ako sa'yo. Ewan ko. Pero ang labo ng lahat. Pero naroon ka ba sa beach resort na yun sinabing petsa ni Amanda? Tanong ni Lawrence. Naroon ako nun dahil birthday niya at imbitado ko. Sayang at hindi tayo nagkita. May problema ako nun sa trabaho ko. Masama ang loob ko at naglasing ako. Tatandaan ko nagbayad ako ng isang babae para ilabas. Dinala ko siya sa cottage. Sinapo ni Miguel ang muka. Hanggang doon lang natatandaan ko. Pero, nagkaroon ka ng karanasan with someone? Well, marahil gusto itong mga bed sheets. Wala akong kasuotan na gising at may mancha sa bedsheet. My gosh, si Amanda nga nakasama mo. Paano mo natiyak? Dahil ang babae wala pang karanasan. At her age of 28, she's still clean. Parang kilalang kilala mo siya, Lawrence. Of course. Way back in high school, business associate ng papa ko ang kanyang papa at that time. Para kami magkapatid ni Amanda at matalik na magkaibigan. Hindi kumibo si Miguel. Kung sinabi ni Amanda na may nangyari sa inyo, maniwala ka sa kanya. Dahil isa siyang babae may prinsipyo at maayos na pag-isip. Hindi niya ibababa ang pride para makaloko lamang. At kung talagang may choice siya, alam kong hindi ikaw ang gugustuhin niyang pakasalan. Hindi nagustuhan ni Miguel ang sinabi ni Lawrence. Dahil hindi kami magkauri. Ganun ba? Hindi dahil dyan. Amanda hates violence at ang boxing isang violent sport. Hindi ko rin naman siya type. Ayoko ng mga payat na babae. Gusto ko yung mga maganda at magandang katawan. Masarap yakapin ng mga to. Pero aanhin mong voluptuous women
kung ihambing sa 10 million pesos. Sabi ni Arvin Alban at napahinto ito. Kung akong aalokin ng ganong halaga, maski bakulo pa siya pakakasalan ko. Maging praktikal ka pare. Sabi ni Raymond. Isipan mong may tatayo mo ng pangarap mong sports center. Di ka na kailangan magpatuloy pa sa boxing career. Kailangan ni Amanda kayo ng papang-asawa para hindi siya lalabas sa dalagang ina. Sabi ni Lawrence. Kung hindi ka talaga interesado, Miguel, sabihin mo lang. At ako magpipresentang maging asawa ni Amanda. Ikaw? Bakit hindi? Praktikal lang. Kailangan niya ng husband. Kailangan ko din ng misis. Matagal ko nang gustong lumagay sa tahimik at lihim kong naging crush si Amanda way back in our high school days. Bakit hindi mo siya niligawan noon pa? Tulad ng sinabi ko, hindi siya interesado sa sino mang lalaki noon. Pero kailangan niya ng asawa ngayon. Hindi kumibo si Miguel. Tinungga ang laman na hawak na alak. Pagkatapos ay tumingin sa pambisig na orasan. Kailangan ko nang umuwi. Sabi pa niya. Pupunta ako sa bahay ng aking manager mamayang hapon at may pag-usapan kami. Nang nagmaneho na pauwi si Miguel, hindi maalis sa kanyang isipan si Amanda Valdez. Kung totoong lahat ng mga sinasabi ng mga kaibigan niya, posibleng nagsasabi ng totoo ang babae. Dangan nga lamang at talagang hindi niya ito matandaan. Kung may maipapakita lamang sana sa kanya si Amanda sa isang katibayan magpapatunay na may naganap nga sa pagitan nila ng gabing yon. Anything na papawi sa kanyang pag-aalinlangan. Nabahala si Amanda sa naging attitude ni Miguel nang magkausap sila. Akala niya ay magiging madali ang lahat. Na madali niyang mapapayag ang boksingero para pakasalan siya. Hindi ka panipaniwalang may lalaking tatanggi sa 10 million pesos maliban sa isang hibang. Nahihibang nga siguro si Miguel o nagpapaimportante ito. Baka sakaling dagdagan pa niya ang alok na halaga. Masyado na ba siyang plain and ordinary na hindi man lang nadala sa kanya si Miguel? Hindi sinasadyang diinan niya ang intercom buzzer. Pumasok ang kanyang sekretarya na dala ang sternopad. Yes, ma'am? Please sit down, Maria. No, hindi ako magdidikta. May personal na mga bagay lamang gustong itanong. Pero, keep it confidential. Yes, ma'am. Of course. Maria, wala ba akong kaapil-apil sa lalaki? Tell me the truth. Huwag ka magsisinungaling. I want the truth. At ipaliwanag mo ng gusto ang iyong magiging mga comments. Hindi po kayo plain at maapil ang inyong personalidad. Kaya lamang, you intimidate man dahil sa inyong mga otoridad na dating. Ano pa, Maria? Napalunok ang sekretarya. Masyadong severe ang pag-aayos sa sarili. And what do you mean by that? Ang pag-aayos ninyo ng buhok. It's so spinter-like. Higit kayong gaganda kung ilulugay ninyo itatali ito ng ribbon sa likod. Pero, kailangan sigurong matrim ninyo ng kaunti ito na abot hanggang lampas balikat lang. And then, higit na bagay sa inyong life colors instead of gray and brown na lagi ninyong suot. Napangiti si Amanda. Is that all? Yun lamang po napapansin kong dapat ninyong baguhin, ma'am. Thanks, Maria. Iisipin ko mga sinabi mo. Napagbuntunan ni Miguel ng init ng ulo ang punching bag sa ginawang pagsasanay. Iniisip niyang iyon si Amanda na binubugbog niya. Kainis na babae yun. Kagil na bulong niya. Muli niyang nakita sa isipan ang mukha ni Amanda. Nakataas ang baba, tiwalang-tiwala sa sarili at tila 5 piso lamang na inalok sa kanya ang halagang 10 million pesos. Hindi ngayon alam ni Miguel kung saan siya lulugar. Kapag tinanggap niya ang alok ni Amanda, malamang naiisipin nito at ng kanyang mga kaibigan na kinagat niya ang 10 million pesos na inalok ng babae. Pero hindi ang halagang iyon ang gumugulo sa isipan ni Miguel, kundi ang pangiinsultong sinabi ni Amanda na sana ay huwag nagmana sa kanya ang magiging anak nito kung sakaling maging lalaki. Dahil he was a sorry excuse for a man. Mga katagang hindi niya matanggap. Dahil hindi naman siya insensitive. Kaya niyang panagutan ang kanyang responsibilities kung kinakailangan, kung talagang kanya ang batang iyon. Napabuntong hininga siya. Wala pa sa kanyang agenda ang paglagay sa tahimik kahit na ito ang laging hinihiling sa kanya ng kanyang mga magulang, ang mabigyan siya ng apo. Nakapag-asawa na ang kanyang kuya Marlon at may isang anak na ito at si Noemi. Si Marcos na paborito niyang pamangkin. May mga pagkakataong naiinggit din siya sa kapatid at hipag dahil may anak na ang mga ito. Ngayon, may babaeng biglang sumulpot sa buhay niya. Isang bilyonarya ayon sa mga kaibigan niya.
Sinabi nito na buntis ito at si Miguel ang ama. Naghahamon pa na ipa-DNA nila ang bata bilang pagpapatunay na nagsasabi na ito ang totoo. Nag-alok ng 10 million pesos para pakasalan niya ito. Binigla siya ni Amanda Valdez talaga. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nakaka-recover sa guilt na nadama sa biglang pagsulpot ng babaeng iyon sa kanyang buhay. Dumaan si Miguel sa bahay ng kanyang kapatid na si Marlon. Kailangan may makausap siya aside from his friend sa gym. Tiyak na magiging sensible ang ipapayo sa kanya ni Marlon. Oh Miguel, napasyal ka. Masayang bati nito. Hinalikan ni Miguel sa pisngi ang hipag at kinarga ang pamangking si Marcos. Halika at nang makapagmeryenda tayo, sabi ni Noemi. Nagluto ako ng ginataang bilo-bilo. Ah, my favorite. Masayang naupo sa may hapagkainan ng boksingero. Mukhang mabigat kang problema, Miguel. Gusto mo bang i-share sa amin ni Noemi? Of course. Kaya nga ako nagdaan dito eh. Litong-lito ko at kailangan kong advice nyo. I am at a loss at what to do. Isinalaysay niya ang kanyang suliranin. Napamaang ang kanyang kuya Marlon, lalo na nang ipakita niya dito ang business card na iniwan sa kanya ni Amanda. My gosh, si Amanda Valdez nga ito. Isa sa pinakamakapangyarihang business magnates dito sa atin. Alam mo ba nasa top 50 ang kanyang kumpanya? She is a billionaire through and through. And you got her pregnant in one night? My gosh, Miguel. Hindi ka panipaniwala ito pero kilala ko si Amanda. Hindi ito pangkaraniwang babae na nag-iimbento para lamang magpakasal sa isang lalaki. Ano mo naman natiyak? Kapatid, pila ang nag-aalok dito ng kasal. Mga filthy rich na katulad niya. Pero ang usap-usapan ay napakalamig daw nito, tila walang interes sa lalaki o sa pag-ibig. Pero nagawa niyang ibigay sa akin na hindi niya kakilala. Sabi mo na yun kay Lawrence. Medyo lasing ito that night dahil kaarawan niya. Sa palagay ko, isang napakalungkot na babae si Amanda at maaaring ng gabing yun ay pinagbigyan niyang kanyang sariling maramdamang paghahangad. Lahat ng tao may kahinaan at bumibigay sa ilang mga pagkakataon, Miguel. Hindi nakakibo ang boksingero. Alam niya kung paano ang malungkot. Siya nga, libu-libong beses na siyang may nakasama na iba-ibang babae, pero tila'y hindi maibsan ang malalim na kalungkutang nasa kanyang puso. Sa gitna ng karamihan, ramdam niya ay nag-iisa siya. Ganon din kaya ang kondisyon ng emosyon ni Amanda Valdez ng gabing iyon na kapwa sila nakainom? Bakit hindi kayo mag-usap muli para magkaliwanagan? Mungkahi ni Noemi. Yung kayong dalawa lamang. Invite her to her dinner. Hindi kumibos si Miguel. Nag-isip si Miguel. Walang mawawala kung gagawin mo to. Gatong ng kanyang kuya. Okay, I'll do that. Sa wakas ay nasabi niya. May pinagpupulong ang mahalagang bagay sina Amanda at kanyang vice president, abogado at operations manager nang pumasok ang kanyang secretary. Ma'am, ipagpaumanhin po ninyo, pero may gusto makipag-usap sa inyo sa labas at ayaw pong maghintay. Mahalaga daw ang sadya niya. Sino siya, Maria? Si Mr. Miguel Grospe daw po. At titiyak daw po niya na hinihintay ninyo siya. Biglang nagliwanag ang mukha ni Amanda. Yes, si Mr. Grospe. Give me 5 minutes, Maria. At pagkatapos ipatuloyin mo na siya. Pumaling siya sa mga kausap. Gentlemen, bukas na natin pagpatuloy yung pag-uusap na to. Agad na tumayo ang tatlong lalaki at lumabas sa kanyang tanggapan. Saglit na tinitigan ni Attorney Chris Montales ang mahalagang panuuhin ng kanilang boss. Masama ang tinging ipinukol niya rito, pero nakipagtitigan dito si Miguel. You may go inside now, Mr. Grospe. Sabi ni Maria at binuksan nito ang pintuan ng opisina ni Amanda. Nakasandal sa kanyang swivel chair si Amanda nang bumukas ang pintuan at pinagmasdan niya ang paglapit ng kanyang unexpected guest. May pakiramdam siyang darating si Miguel, pero hindi sa araw na iyon. Mukhang napakadaling nakapagpa siya ng lalaki. Gusto niyang matawa. Sino ba ang hindi iikot ang isip sa halagang 10 million pesos? Baka hindi na nakatulog si Miguel mula nang huli silang magkausap. Good morning, Amanda. Sabi ng lalaki sa kanya sa casual na tono na tila matagal na silang magkakilala. Tumango ang dalaga. Please sit down, Mr. Grospe. Would you like a cup of coffee or soft drink? A coffee will do. Pinagmasdan niya ang mukha ng kausap at noon nakita ni Miguel ang tunay na personalidad ni Amanda. Sa kanyang kinaroroonan,
sa likod ng malaking mahogany desk bilang Chief Executive Officer ng Valdez Group of Industries. Nagmukhang reyna ang dalaga, a queen in her own dominion, cold and ruthless. Malayelo ang tinging ipinukol nito sa kanya. So, we meet again, Mr. Gorospe. At tila, parehong hindi mainit ang ating mga ulo. Marahil ay makakapag-usap tayo ng maayos. Hindi. Kaya pwede mo akong tawaging Miguel at tatawagin kitang Amanda. Okay? So, what brings you here? You made a proposition. I'm here to discuss it. Gusto ko sanang anyayahan kitang mag-lunch para pag-usapan to. Ngumiti si Amanda. Mag-usap muna tayo at pagkatapos ay titignan ko kung talagang gusto mo akong makasabay for lunch. Suits me fine. Nagtungo ako dito para tanggapin ang proposal mo. Magpakasal tayo para bigyan ng pangalan ng iyong este. Ang ating anak. So, nakakapag-isip ka rin pala ng maayos. Pero huwag mong isiping ang pasya ko'y dahil sa inalok mong pera. Hindi ko pinagbibili ang aking pag-ibig at buhay. Hindi naman ako naghihirap. Gayon? Bakit ka nagpasyang pakasalan ako? Ayokong masabi mong wala akong prinsipyo para harapin ang responsibilidad ko. May isang bagay lamang akong gustong hilingin. May mapapakita ka bang katunayan na nagkasama tayo ng gabing yun? O baka may maalaala kang isang bagay na alam ko rin personally? Oh, you want evidence? Ganun ba, Miguel? Sana. Para mawala ng lahat ang aking alinlangan.